Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi muna natin, good afternoon. At mga kapatid, ngayon po ay Biyernes sa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon, unang Biyernes sa buwan ng Pebrero, ang buwan ng pag-ibig. Kaya para sa Panginoong tapat, tunay at wagas na nagmamahal sa atin, bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, isang mas malakas na palakpak para sa Kanya. Lahat ng naniniwala na siya ay dinala dito ng pag-ibig ng Diyos, taas ang dalawang kamay, ilagay sa dibdib, at sabihin ng malakas, iba ang Diyos magmahal. Amen? Iba ang Diyos magmahal. Hindi maipapaliwanag, mahiwaga. At ito rin ang kahulugan ng pinagdiriwang natin ngayon, 2 ng Pebrero, ang pag-aalay o pagdadala kay Jesus sa templo, na kilala rin natin ngayong Candelaria. Anong kinalaman ng kandila sa pagdadala ni Maria at Jose kay Jesus sa templo? Una sa lahat, mabuting halimbawa ang mag-asawang ito. Sila ay mga responsableng mamamayan ng kanilang bayan at ng simbahan. Ayon sa batas ni Moises, ang anak o una panganay na anak na lalaki ay dapat ialay sa Diyos. Tumutupad sila sa kautusan ng Diyos. Pero mga kapatid, meron pang mas mahalaga, meron pang mas mataas na dahilan. Hindi lang ito pagtupad sa utos ng Diyos, kundi ang katuparan ng pangako ng Diyos. Anong kinalaman ng kandila kay Kristo? Nang siya ay dinala ng kanyang mga magulang sa templo, si Kristo ay naging liwanag na matagal nang hinihintay ng maraming tao noon, lalo na ng matatandang si Simeon at si Ana. Ang pangako ng Diyos, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang kaligtasan. Maniwala kayo, yun din ang gusto ng Diyos. Na bago ka man lang mawala sa mundong ito, makita mo na ang kahulugan ng tunay na pagmamahal. Sabi nga sa sulat ni Propeta Malakias, sa ating unang pagbasa, biglang darating ang sinugo ng Diyos na magpapagaan ng mga tinitiis mong pasanin, na magpapagaling ng matagal mo ng karamdaman, na magpapalaya sa lahat ng mga inaalipin at inaapi, na magliligtas sa atin mula sa kasalanan at kamatayan. Pero ano yung magandang bahagi doon? Sabi ni Malakias, biglang darating sa hindi mo inaasahan. Kaya alam nyo, hindi na bago sa atin yung mga biglang biyaya na dumarating sa buhay natin. Mga bagay, mga tao, mga pangyayari na gumugulat sa atin, na bumibigla sa atin. Ang tawag dyan, surprise blessing. Sigurado ako, lahat tayo nakaranas ng makatanggap ng biyayang hindi natin inaasahan. Lahat ng nakatanggap na at dapat magpasalamat, palakpakan natin ang ating Panginoon. Surprise blessing. Naniniwala ba kayo na meron pa ring ibibigay ang Diyos na surprise blessing? Amen? Minsan, sa dati kong parokya, isinama ko yung aking mga youth
nilibre ko, kumain kami. Nung umupo na kami para kumain, bumalik yung waiter, may daladalang cakes at tinapay. Binigay sa amin. Sabi ko, ay, sir, hindi po sa amin yan. Hindi po sa inyo daw po ito. Wala kami ganyang in-order. Sa inyo daw po ito. Sabi po nung babae, tinuro niya, tinignan ko. Yung babae mula sa malayo kumakaway, sabi niya, Father Hans, para sa inyo yan. Enjoy. Sabi ko naman, thank you. Sa isip-isip ko, Diyos ko, nagbayad pa ako. Dapat kanina pa binigay. Kung alam ko lang, di saan, di na ako gumastos. Kaya simula noon, pag kumakain kami sa labas, hindi mo na ako nagbabayad. Tumitingin-tingin muna ako sa paligid. Talagang tumatayo ako. At baka magkaroon ulit ng surprise blessing. Kaya alam nyo, marami man kayong hindi maintindiang bagay. Marami mang biglang sakit, problema, pagsubok, kalungkutan, ang biglang dumarating. Makinig ka. Kasi, kahit yung mga dumating na mabubuti, magaganda, at masasayang bagay na hindi mo inaasahan, ay kayang ibigay at ulitin ng Diyos para sa iyo. Sigurado, nagulat din ang mga tao nang dumating si Kristo. Ibang klaseng Mesiyas to. Ibang klaseng tagapagligtas ito. Hindi ito kagaya ng iba. Kakaibang pagtuturo at pagliligtas ang ginawa niya. Nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Bawal yon. Kinain o kumain siya kasama ang mga mahihirap, ang mga makasalanan. Nakakahiya yun. Ipinakain niya ang mga pagkain para lang sa matataas at makapangyarihan tulad ng pari. Mali yun. Pinatawad at minahal niya ang mga makasalanan. Nangaral siya ng mabuting balita sa kanyang mabuting halimbawa. Isang biglang bagong paraan ng pag-iisip, ng pamumuhay ang ibinigay niya. Kaya sabi ni Propeta Simeon sa Ebanghelyo, siya ang liwanag na kinakailangan ng mundong ito upang turuan ng tao na ang tunay na mahalaga sa buhay na ito ay hindi yung mga bagay na kahit sa mabuti at tamang paraan mo nakuha at naipon. Huwag mong kalilimutan sa mabuti at tamang pag-uugali mo na ipinapakita at binibigay, masusukat ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng buhay mo. Tumanda ka man katulad ni Simeon nang naghihintay, huwag kang maiinip. Ang mahalaga, mabuti at tama ang iyong paraan ng pamumuhay. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, hayaan mong gamitin ka ng Diyos bilang kandila na nagtataglay ng liwanag ni Kristo sa mundo. Liwanag na ibinibigay hindi ng kasikatan mo lang, ng katalinuhan, ng kayamanan, ng kagalingan, kundi liwanag nagmumula sa iyong angking kabutihan. Maging liwanag ka sa mga nawawalan na ng pag-asa at maging liwanag ka sa mga gumiginhawa na para hindi sila mabulagan. Panginoon, sa mga sorpresa ng buhay, ikaw na po ang bahalang magturo sa amin na manalig, na sa huli,
may matatanggap pa rin kaming sorpresang biyaya at himala. Amen.